chapters yung i-review natin. Ito nga yung chapter 1 at chapter 2. Bali, i-analyze nga natin yung ginawa nila Library of Ohara at susubukan nating hanapan ng butas kung magkakatotoo ba yung mangyayari sa ginawa nila o hindi. I-review nga rin natin to dahil nga ang daming nagpi-PM sa akin at nagtatanong kung totoo ba to or pwede daw ba tong mangyari. Bali ngayon, bibigyan natin yan ng linaw lahat. So game, umpisa natin dito sa chapter 1. Bali sa page 1 nga, makikita natin dito si Kobe at si Vice Admiral Cancer. Sa mga hindi kilala tong si Vice Admiral Cancer guys siya nga una pa nating nakita way back episode 151 pa. Kung saan kasama nga siya sa meeting para nga bigyan ng unang bounty itong si Luffy. Nakita nga natin dito na kinausap ni Vice Admiral Cancer si Kobe para sa magiging promotion neto o kinukonsider nila na iaakit sa pwesto itong si Kobe. Bali sa next panel nga makikita natin dito sila Garp at si Rear Admiral Hina na nag-uusap. Pinag-uusapan nga nila yung patungkol sa God Valley incident at kung bakit ganun na lang daw ka-eager na pumunta si Rax Disebek sa God Valley. Bali sinabi nga ni Garp na sa God Valley nga daw matatagpuan yung One Piece. At hindi lang yan, dahil in-identify nga rin ni Garp kung ano nga ba yung One Piece. At ito nga daw isang devil fruit. So para sa akin kung magkatotoo man na yung One Piece nga isang devil fruit, tatama yung theory natin sa video na ginawa natin last time. Anyway, nagpatuloy pa nga rin yung pag-uusap ni Hina at Garp patungkol sa nangyari sa God Valley. At dito binrot up nga ni Garp. Kung paano nilabanan nilang dalawa ni Roger yung buong Rocks Pirates. Sinabi nga niya kay Hina na bumaliktad nga daw si Whitebeard sa Rocks Pirates at nilabanan nga daw ni Whitebeard sila Big Mom, Kaido at Shiki. Samantalang silang dalawa naman daw ni Roger ang humarap kay Rax Disebek. Alam nyo guys, nakakatuwa kung magkatotoo man tong senaryo na to. Dahil tatama na naman nga ulit yung theory natin sa video na ginawa natin last time. So natapos nga daw yung naging laban sa God Valley incident na nanalo itong sila Garp. At si Rax Disebek nga daw lumubog sa dagat kasama ng mismong isla ng God Valley. Pero may huling tinanong pa nga si Hina. At ito nga yung bakit nga daw pumayag si Garp na makipagtulungan kay Goldie Roger. Dahil oo nga naman, parang mortal na nga na magkaaway itong sila Garp at Roger, di ba? Bali ang sagot nga lang ni Garp dito dahil nga daw sa yung anak daw niya kabilang kila Roger. At doon na nga natapos yung pag-uusap nila. Sa next panel naman makikita nga natin si Shanks na nakabalik na sa barko nila. Kung maaalala nyo nga di ba, nung huling nakita natin si Shanks kinausap niya nga yung 5 elders ng world government. Bali sa pagbalik nga ni Shanks sa barko nila dito tinanong siya ni Ben Beckman sa nangyari sa pag-uusap nila ng 5 elders. At dito sinabi niya nga na hindi pa nga daw gagawa ng aksyon ang world government patungkol sa sinasabi niya. Instead, titingnan pa nga daw nila muna yung sitwasyon. Bali sa panel nga na to still hindi pa rin ni-reveal kung sino nga ba yung tinutukoy ni Shanks. Pero halos nag-i-imply na nga yung sinasabi niya kay Blackbeard. Anyway, sinabi nga ni Lucky Roo kay Shanks na nagkaroon na nga daw ng alyansa sila Big Mom at Kaido. At sinuggest nga ni Lucky Roo kay Shanks na tulungan nga daw nila si Luffy since dalawang mabibigat na emperor nga daw yung makakaharap niya. Pero instead nga natulungan hindi pumayag si Shanks dahil hindi pa nga daw ito yung tamang oras sa pagkikita nila. At may tiwala nga daw siya kay Luffy na matatalo niya yung dalawang emperor. At dito nagdesisyon na nga si Shanks na kukomprontahin daw nila si Blackbeard. So bago tayo magpatuloy sa next scenario, makikita nga natin dito na sobrang daming nire-reveal sa chapter 1 pa lang, 'di ba? Tingin ko dahil nga yan sa gustong ipalabas na itong creator ng fan art na to, na trip nila yung mabilis na pacing sa paggawa ng kwento. Kumbaga dito pa lang sa chapter 1, sinisip na nila yung mga utak natin para mas ma-imagine natin yung mga susunod na kaganapan. Bali mapunta na nga tayo dito sa huling senaryo ng chapter 1. Dito nga sa panel na to, makikita natin yung Revolutionary Army at sa last page nga, nakita naman natin si Monkey D. Dragon na papasok sa Mary Joa. Bali ito nga yung masasabi kong pinaka-plot hole sa ginawang fan art na to. Kasi sa real chapter nga, which is chapter 956 to be exact, di ba nakita natin si Monkey D. Dragon na kasama siya sa nagulat sa kung anong nangyari sa Mary Joa? In fact, nasa Momoiro Island nga siya kasama tong sila Belo Betty at Ivankov. Meaning, tapos na yung reverie that time. So bakit mapupunta si Dragon sa loob ng Mary Joa? Kung sa real storyline nga ng One Piece, nagulat siya sa nangyari kay Sabo, di ba? So tingin ko isa to sa flaws na ginawa ng creator
creator ng fan art na to. Pero para sa akin, ayos naman yung execution ng story nila. At talagang aabangan natin to as a fan ng One Piece. Mapunta na nga tayo dito sa chapter 2 ng fan art na to. Bali sa unang page nga nito, may kita natin si Jewelry Bonnie. Dahil oo nga naman, nasa Merijowa nga rin siya sa time ng pagpasok ng Revolutionary Army dito. At sa susunod na panel nga, nakita natin kinuha ni Morley itong si Jewelry Bonnie. At sinabi nga ng mga miyembro ng Revolutionary Army na hindi daw sila kalaban nito. In fact, gusto pa ngang maipagtulungan ni Sabo kay Jewelry Bonnie para mailigtas itong si Bartolomeo Kuma. At speaking of Kuma, inireveal nga rin dito ni Bonnie kung kaano-ano nga ba talaga niya si Kuma. Sinabi nga ni Bonnie na anak nga daw niya si Kuma. Kaya ganun na lang daw yung galit niya during Marineford War dahil nakita nga niya kung paano ginawang robot na utosan lang yung anak niya. At ang pinaka nakakagulat nga na announcement sa chapter na to ay yung pagsabi ni Sabo na kabilang daw si Dr. Vegapunk sa Revolutionary Army. Meaning nakaplano na pala ang lahat simula pa lang nung una. At yung mga pacifistas nga daw nakalink lahat kay Kuma. Nakapag tinrigger nila yung hawak nila na switch babalik nga daw sa dati si Kuma. At makokontrol nga daw niya yung lahat ng pacifistas. Bali theoretically speaking, masasabi kong possible yan. Possible na pwedeng miyembro nga ng Revolutionary Army itong si Dr. Vegapunk. Dahil ilang taon na nga rin tumatakbo yung theory na yan sa One Piece community. Kasi ang logic nga ng theory na to, bakit nga daw pinayagan ni Dr. Vegapunk yung kahilingan ni Kuma bago mag-time skip na i-program yung sarili niya para maprotektahan niya yung Thousand Sunny. It makes sense nga naman, di ba? Kasi kung talagang kalaban itong si Dr. Vegapunk, bakit niya papayagan si Kuma sa kagustuhan niya na hindi naman siya magbe-benefit dito, di ba? Anyway, sa next page nga, nakita natin na nagplano na itong si Sabo sa gagawin nilang pagsugod sa loob ng Pangaea Castle. Bali, ang plano nga nila silang apat nga daw na Revolutionary Army ang susugod sa Pangaea Castle plus si Monkey D. Dragon para nga patumbahin itong 5 elders ng world government. At kapag nasa Pangaea Castle na nga daw sila, panigurado yung magiging atensyon ng mga tao mapupunta sa Pangaea Castle. At ito na daw yung time para masagip ni Jewelry Bonnie itong si Kuma. Sa next na panel naman, finally, nakita na nga natin yung appearance na itong si Admiral Green Bull. Wait, ipapaalala ko lang ulit guys hindi pa nga official yung appearance na to ni Admiral Green Bull. Bali fan art nga lang to. So sa next page nga, nakita natin yung 5 elders ng world government na nag-uusap. Dito nga ipinag-usapan nila yung mga nangyaring pag-aalyansa ni Big Mom at Kaido. Pati na rin yung pagkausap sa kanila ni Shanks patungkol kay Blackbeard. At dito pinaliwanag nga sa atin na meron pa nga daw kastilyo sa ibaba ng Pangaea Castle. At ito nga daw yung Tartarus. Bali ang gusto ngang palabasin nung gumawa ng fan art na to, na yung pinagtataguan nga daw ng malaking straw hat, which is yung nakita natin sa mga last chapters, dito nga daw yung nagmula. Similar nga rin kasi yung hagdanan na dinaanan ni Im-sama sa dinaanan netong 5 elders. At sa mga pader nga ng sinasabing underground castle na to, may mga nakaukit nga dito. At nakalagay nga dito yung pinagmula ni Joy Boy at yung pinagmulan rin ng Voice of All Things. Bali base nga sa kwento sa mga pader na to na meron nga daw Mother Sea o yung goddess ng karagatan. At na-inlove nga daw to kay Joy Boy. At sa pagmamahalan nga daw nila, nabiyayaan sila ng 3 anak. At ito nga sila Uranus, Poseidon at Pluton. At isang araw nga daw inattempt kainin ni Joy Boy yung isang devil fruit na namumunga sa isang sagradong puno. At dahil nga daw sa tukso ng isang sea devil, hindi napigilan ni Joy Boy na kainin yung devil fruit na to. At dahil nga sa pagkain na yon ng devil fruit na ginawa ni Joy Boy, nagalit nga tong Mother Sea. At dito na nga nagsimula yung laban sa pagitan ng Ancient Kingdom at ng Mother Sea. Bali yung Ancient Kingdom nga daw pinangungunahan ni Joy Boy. At ang mga tauhan niya nga daw pinakain niya rin ng mga devil fruits. At yung tauhan naman ng Mother Sea yung pinagsama-samang 20 kingdoms sa iba't ibang lugar sa mundo. Bali tinalo nga ng 20 kingdoms itong sila Joy Boy. At yung Mother Sea nga raw ipinalubog sa karagatan itong Ancient Kingdom hanggang sa mamatay yung mga tao dito. At dito na nga daw nagmula yung sinasabi ng marami na kapag nakakain ka nga daw ng isang devil fruit, mawawalan ka na ng kakayanan na makalangoy. In short, parang itatakwil ka ng karagatan. Ang meaning nga daw niyan, aayawan ng Mother Sea ang lahat ng kakain sa ipinagbabawal na fruit.
prutas or yung devil fruit. Kaya hindi niya nga daw hahayaan na makalangoy pa yung mga kakain dito. At yung 20 kingdoms nga daw ang pinamanahan niya ng mundo para sila ang magpalakad dito. At yung 5 elders naman daw ng world government ang pinili ng 20 kingdoms para manatili at itago kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari sa Void Century. At sa huling panel nga, nakita na natin yung appearance ng Tree of Eve. So para sa akin, okay naman yung kwento na to. In fact, ito nga yung isa sa pinakasikat na theory noon pa sa Oro Jackson forums. Ewan ko lang kung naabutan nyo yung website na yan, guys. Anyway, para sa akin nga, yung ibang part ng story patungkol dito sa chapter 2, medyo nagbe-make sense naman. Pero yung iba, tingin ko medyo malayo na sa katotohanan. Una na nga dyan, yung nagkaroon nga daw ng 3 anak, itong sila Joyboy at yung Mother Sea. At ito nga sila Uranus, Pluton at Poseidon. So based kasi sa kwento, parang nagmumukhang masama si Joyboy, di ba? Alam naman natin na sa real storyline ng One Piece, kumampi itong mga fishman at si Poseidon kay Joyboy. At nangako pa nga ito na iaakyat niya nga daw yung Fishman Island mula sa lupa. So kung ikaw na anak, sino yung kakampihan mo sa mga magulang mo? Yung tatay mo ba na mali yung ginawa o yung nanay mo na hindi naman gumawa ng mali? So parang medyo contradict yung story nito para sa akin. Pero in the other side, okay ako sa idea na yung Tree of Eve nasa Mary Joa lang. In fact, yan nga rin yung theory natin sa last theory video natin, di ba? So okay ako sa idea na yun. All in all, alam naman natin na yung fan art na to binagandang way lang na theory. Pero nevertheless, sobrang props sa gumawa nito na sila Library of Ohara at yung artist niyang si Gemini. May kita natin dito yung eagerness at passion nila as a fan ng One Piece. Kumbaga bawat chapter na nilalabas nila masasabi nating pinaghihirapan. Though may mga questionable scenarios nga, okay pa rin naman kasi may bagong naglalaro na naman sa mga utak natin. At sa mga nalilito pala di ako magsasawang uulit-ulitin to. Fan art nga lang to, meaning hindi ito official na chapter sa One Piece. And that's it. Yan ang chapter review natin dito sa ginawang fan art o yung pinalupit na theory ni Library of Ohara.